Attorney, si Admar po ito. Marami kasing nagtatanong ngayon sa social media, kanino daw heartbeat yon? Yung mga namomonitor nila. Kaya nga yung mga heartbeat nila nag-move doon sa cathedral, doon sa JMC, pati sa JMC building, may heartbeat daw doon. All along, hindi talaga totoo yun. Sorry sa PNP. Yun naman po ang katotohanan. Attorney, so ibig sabihin, dun sa last na pagsagot mo kay Ka Eric, ibig sabihin, tuloy na tuloy pa rin yung mga paghahain ng kaso laban dito sa mga lumabag, yumurak, ng bastos dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Jose Maria College, sa pangkalahatan, dyan po sa compound. No? Lahat ng kanilang mga ginawang mali, merong karampatang kaso na ipapataw sa kanila. Yes, as of the present, although I am given liberty by pastor, no, kung sino ang hindi natin i-include at sino talaga yung talaga, yung in bad faith talaga, no. Yun po ang instruction po sa akin, no. And then ang ano nga niya kasi ano ba yan sa Tagalog niya, sinaulak? Ano yan? Ano yung Sinalaula. 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 Binalahura. It was desecrated. I think in English, Yeah, it means that's correct. desecrated. Nasabi nga ni Pastor sa akin, ang plano niya soonest is baka ipa-demolish niya yung cathedral and build a new one. Yung mas maganda kasi kasi the extent of the desecration daw is probably not anymore capable of being cleansed, no? Pero in the meantime, reconsecrate daw 'yan, and then kung reconsecrated na gagamitin, pero ang kaniyang ultimate objective is parang i-demolish daw yan, and he wants to build a new one, a grander one, no? So yun ang nasabi po niya sa akin kahapon. Ito po, factual po ito. Alam niyo naman ako, I only want to, as much as possible, I really want to be objective. Kaya para, at the end of the day, credibility is one of the most important virtue of a man. Opo. Yung pong Opo, attorney, yung sa ano naman po, sa Jose Maria College, ano naman po yung information after nito? Kayo po, meron kayong, kayo ang dean ng law school at kahapon ata, di ba, yung pag-uumpisa ng bar exam, kung di tayo nagkakamali. Balik na po ba or meron pa po bang parang leeway bago maglubusan na balik normal ang operasyon po ng JMC, ng law school po ninyo? Yes, we will be issuing a memorandum within the day. I would request my beautiful and highly intelligent na inaanak na assistant dean, si Attorney Resi Rizada, to craft a memorandum na right away of course ipalinis muna namin ngayong buong umaga and hapon, no? Request kami sa mga members, magpatulong kami na linisan yung ating eskwelahan kasi for a while kasi nagginawa yung boarding house po ng ating mga kaibigang mga pulis, no? So linisin at be sure na magiging presentable, and we will use it probably at the earliest tonight. Pero I have to be, I have to be realistic also. Parang ano pa rin, hybrid, no? Face to face, yung iba na gustong mag-online, i-open din natin yung possibility na online kasi yung iba kasi na-shock eh. Di sila makapaniwala sa mga nangyayari. So some people are strong and some people also have medyo yung recovery nila medyo hindi masyado mabilis, no? And we have to recognize that. We have to be compassionate, no? Yun naman ang tatak JMC galing yan sa ating founder, si Pastor Apollo Sikibuloy. We will not impose right away yung strict face-to-face, no? We have to recognize that people are, we come of different
constitution, we come of different character, we come of different strengths. Yung iba, mahirap makakope agad. Yung iba, matapang at madaling parang baliwala lang. So we have to recognize that. So yung ating ipapalabas na, what you call this, memorandum, hybrid po. Face-to-face, tsaka, what you call this, online din. Hindi pa makakaya ng face-to-face.